Wise up adventures, wise up. So, about sa kay Lala and its Showtime issue. Actually guys, hindi na dapat ako magsasalita. Medyo kalmado na ako. Medyo nasamsam ko na. Hindi. I mean, hindi ko na din iniisip. To be, Pero kung kagabi siguro ako nagsalita, or kahapon, siguro, bago pa kumalat talaga na masususpindi sila, nakita ko nagpost si Nolasco. Si Nolasco talagang solid Showtimer siya at ABS. Kapamilya talaga yung page niya. Na parang nag-hint siya. Tapos tinanong ko, confirm. Sabi niya, confirm daw. So, minura ko sila Lala, ganyan. Hindi, okay na yon. Tapos after 4 hours or 5 hours, lahat na nagpo-post. Ayun na nga, kinonfirm na ng It's Showtime na suspended sila. So, yung gigil ko, habang nag-work ako, iniisip ko yun, nanggigigil din talaga ako. Pero ngayon, nakatulog na ako. And to cut the story short, guys, hindi ko na masyado inisip. Pero parang feeling ko kailangan ko magsalita sa inyo kasi nangako ko kagabi na magsasalita ako about this topic. So, simulan na natin. First, guys, hindi na masyado maanghang to, hindi tulad kong kagabi. Ang akin lang, ang dami kong gusto sabihin kagabi. Sige, simulan natin. Alam nyo yung nangyaring yan, para sa akin, para lang kinonpirma, para po sa akin to para lang kinonpirma ng mga Soto, yung Pepsi Paloma nila. Para sa akin, kung kaya nilang gawin to harap-harapan ngayon, ibig sabihin, baka totoo. Kasi dati hindi ako naniniwala dun. Meron tayong hunches na parang totoo yung Paloma, yung kay Pepsi, na ginahasa daw, ganyan. Hindi pa rin ako naniniwala. Konti, lang, yung idea lang. Alam ko yung idea, nasa back of my mind lang. Pero kagabi, nung ginawa to ng MTRCB sa It's Showtime, sabi ko, mayroon pala talaga silang dugong ruthless. Kasi kung matatandaan nyo, ang Pepsi yan, hindi naman kasali si Tito, pero si Tito daw po ang tumabaho ng papers. Yun ang balita. Yun ang sabi nila. Hindi ako naniniwala hanggang kagahapon. Kaso nung nangyari yan na grabe pala talaga sila once na magamit nila yung kapangyarihan nila, ginagamit nila. Kaya kahapon medyo bad trip talaga ako, totoo lang. Buti nga hindi ako kahapon na gumawa ng video Kasi ang dami kong masasabing kung ano-ano. Na baka mapagmumurahin ko pa yung mga yan. Bilang respeto. Pero ang totoo, bumaba yung tingin ko. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, kaya niyang sabihin sa anak niya na tigilan niya, wag na lang. Kasi nga, kailangan natin ng healthy competition. Nakita niyo naman nung pinatay nilang ABS-CBN, bumaksak ang TV. So, ayun nga, natuloy. Ewan ko kung anong gusto patunayan ni Lala. Nung MTRCV. Then, ang dami kasing tumakbo sa isip ko. Pati yung dating nahuli sila sa panahon ni Gloria na naharang sila sa airport, naglalabas ng 20 million cash. 'Di ba? Katiwalian 'yun Tas inimbestigahan niya noon. Kaya nga nasuspindi sa Brigada 7 si Tito 'Yun ang pagkakatanda ko. 200 million ba? Basta ganun. Lahat 'yun tumakbo sa isip ko. Kinalimutan ko na nga yung respeto ko sa actually naawa ako sa kanila nung nag-aaway sila sa kasama nung ng halusos. Ang panig ko noon nasa TVJ. Hindi ako kinakampihan ng mga kakamping na It's Showtimers. Ang akin, respeto sa TVJ kasi ang tagal na kinalakihan nila yan. Pero dahil sa ginawa nilang yan, talagang pinatunayan nila, para sa akin, bumaba yung tingin ko talaga na kung hari ka, hindi ka magpapa-apekto sa kahit sino, kahit katunggali mo, kalma ka lang kasi nga may napatunayan ka na. Hindi mo na kailangan pwersahin pa na siguro yung high times mo lahat, kahit si Jordan bumaba, di ba? Trinay niyang umalis sa basketball, bumalik siya, hindi na niya makuha. Andiyan na sila Kobe. Di ba? Meron kang tinatawag na prime time. Meron kang glory days na tinatawag. So hindi mo kailangan gumawa ng mga schemes ang pasara para lahat ng tao mapunta sa inyo. Hindi mo kailangan gawin yun kasi nga may napatunayan ka na. Binababa mo lang yung level nung napatunayan mo sa mga kapwa-tao mo
pagka trumabaho ka ng ganyan, dapat kalmado ka na. Kaya ako never akong yung makikipag-anuhan kasi para sa akin, kilala ko sarili ko. Bakit ka papatol? Alam ko yung sarili ko, alam ko yung kapasidad ko. Dapat ganun din sila kasi hari na sila ng industry. Halos patay na lahat ng hari. Hari ng komedya, hari na sila lang kasunod eh. 'Di ba? Dapat yung yung di ka na insecure kasi alam mo na yung kapasidad mo. Kaya yung ginawa nila to, bumaba talaga yung yung tingin ko sa although sa kay Vic and Joey, hindi pa sila ganon damay, pero ang pinaka na punto dyan si Tito Sen talaga, dahil doon sa anak niya yung MTRCB. Ngayon nga napaisip ako, parang question ko tuloy, sino ba talagang tama doon sa laban nila ni Halosos? Baka mamaya yung Halosos nagsasabi ng totoo, kasi ang kampanig ko nung kay Tito Sen na sinasabi, baka nakalimutan nyo na 6 na taon akong may paraan ako para mabawi ko yung pangalan. Nagaganon siya. So, okay ako doon kasi sila naman talagang TVJ. Sila naman ang Itbulaga. Hanggang ngayon, sila ang Itbulaga para sa akin. Pero, dahil dito nahaluan na bahira na, baka nga naman matino talaga yung Halosos na kinakausap siya nung oras na yun. Siya lang talaga, kasi siya din, di ba? Inamin niya naman doon sa kay Christopher Min ba na na siya talaga nag-udyok na makaalis na, mga ganun-ganon. Siya yung nagpunta nung araw na kaya pinasara yung na wag daw palalabasin ng yung last airing dapat sa Channel 7, wag palalabasin ng kasi yun yung mag-a-announce talaga, 'di ba? Yun ang punto doon, nagulat sila ba't daw nandoon si Tito. Ang rinarason naman ni Tito ay siya yung lagi naman siya nandoon. So nagkaroon ako ng mali ng para sa akin na teka, na-review ko tuloy, parang teka, baka naman nagsasabi ng sila Halosos. Ewan ko anong issue nila. Pero yun nga po, kasi nga dahil sa ginawa ng MTRCB na pinagpilitan na suspindihin, na pwede namang hayaan na lang. Para sa akin, pwede namang hayaan na yun. Tsaka mag-asawa yung tao kahit sa anong natin, pantay dapat ang tingin natin sa relihiyon, sa status, sa hayop, sa halaman. Ang daming nakalkal talaga. Ang dami kong naisip talaga. Gigil kung kagabi, mas grabe dito yung init ko. Pero ngayon, medyo kalmado na. Tandyan na yan. Wala naman Isa pa doon, yung question ko, ano bang mga nagawa ni Tito Sen sa Senado, mga ganon. Ang dami ko naisip tuloy. Kaya dumating sa punto na naisip ko na baka totoo yung sa na talagang kinover up lang din yung kay Pepsi. Kita nyo, ang dami nangyari kasi gumawa kayo na mali. Nagsanga-sanga tuloy yung mga bagay na iniisip na mali, na itugma-tugma tuloy ng mali. Kasi nga, dapat din nyo na pinagpatuloy. Hinayaan nyo na lang. Na-warningan naman na 'Di ba? Kung mapapanood ako, napapanood ko kasi everyday na yung Showtime nung lately. For 2-3 weeks na. Talagang nakikita ko na umiiwas si Vice mag-joke na may mali siya. O may nakikita ko, narinig ko. Pero ito, hindi lang puna to sa MTRCB, kila Tito sa Itbulaga. Puna ko din sa Showtime. Guys, baka ito na yung time para ma-humble kayo. Kasi aminin natin sa hindi, medyo tumataas yung ere. Yung nasa paligid, yung joke nyo. Kasi critic kami. Lalo na kung yung matalinong critic. Ako, pinagmamasdan ko Tulad ni Jugs. Dati gusto ko si Jugs, ngayon hindi ko na siya trip. Kasi binibira niya si Ogie. Yung respeto man lang na mas nauna si Ogie at icon si Ogie, dapat din niya binibira. Di tulad ni Teddy, hindi ko nakikita na tinitira niya si Ogie. Si Jugs, nakita ko yung nag-birthday na tinitext pa si Vice, ganyan. Parang masyadong tumasa. At siguro dahil nagpapagawa ng milyones na bahay, eto lang, sinasabi ko yung totoo. Sinabi ko yung totoo sa Itbulaga, sinasabi ko din sa Showtime na baka this is a time na okay na din yung 2 weeks na para ma-humble kayo. Kasi yung mga jokes nyo na didiskarel. Si Vice, wala na tayo magagawa. Ang jokes niya talaga, stand-up comedy, mamuna, manglait, doon ang gagaling yung joke niya. Pero ngayon, tumatalino na nga yung joke niya. May mga laman na yung joke niya, malalalim na yung bato. Si Bong, medyo hindi ko na din, tinitira niya din si Ogie. Na parang kaantas niya. Baka nakakalimutan mo, Bong, nauna sa'yo si Ogie. Tsaka baka nakakalimutan mo, Bong, nung nakakulong ka last year, nag-iiyak ka,
si Ogie, narinig ko, nag-send ng prayers, pinagdasal ka makawala. Tapos ngayon nakawala ka, medyo tumataas. Eto po nako ha, totoong bira to. Walang anuhan, binibira ko lahat, sinasabi ko yung totoo. Yun ang nakikita ko. Siguro, ito yung na-adapt nila kay Vice na akala ka, gusto nila, gano'n ang pagpapatawa. Hindi. Hanapin nyo, may mga iba't ibang style ng pagpapatawa. Mas natatawa nga ako sa ginagawa ni Bong yung acting sa Tawag ng Tanghalan. Doon mo makikita yung skills ni Bong. Mabilis ang utak. Na yung sa batuan nila ng linya nila Vice, yun, mas maganda pa yun. Hindi tulad yung akala nila na porket effective kay Vice yung manglait, maghanap ng katatawan sa tao, lahat sila ina-adapt na nila. Hindi naman ganun. May kanya-kanya tayong hanapin sana natin. Kaya nga, it's a humbling experience din na tama lang yan. Siguro, close kayo, pero kami na nasa labas nyo, kami na nasa labas ng TV, nakikita namin yun. Siguro, ito din nakikita ng mga MTRCV, na medyo kalmahan nyo guys. Mahal namin ang Showtime. Mahal ko pa rin ang Itbulaga, pero yung respeto ko bumaba. Totoo, yun ang totoo. Kay Teddy, mas bumilib ako kay dati, hindi ko gano'n trip si Teddy, parang maangas kasi mukha. Mas gusto ko si Jugs. Totoo. Nanonood pa ako, nakanood ako sa Showtime ng live mismo eh. Mas gusto ko si Jugs, parang simple. Pero bumaliktad ngayon, mas yung respeto ko kay Teddy, parang, alam mo yun, yung talagang napanindigan niya na maka-Diyos siya, na parang hindi niya binibira si Ogie. So, mas tumaas yung tingin ko kay Teddy kaysa kay Jugs, sa totoo lang. Ewan natin, siguro, ganun talaga, pagka ikaw yung mayaman, nagkakapera, lahat tayo dumaan dyan, kami, nag-milyonaryo din kami naman. Ganun, nakakalimot tayo. So, yun nga, sana, pagbalik nyo guys, medyo ma-humble na. Baguhin natin. Furnace, mas maganda to, kasi nga, nakikita nyo yung mali. Pag ikaw hindi mo nakikita yung mali, hindi mo alam kung paano pag-igihin yung galaw mo, yung laro mo, yung trabaho mo. Kaya nga, it's a humbling experience din siguro para sa Showtime. At total, puro kayo 2 weeks na wawala, mga host. At least ito, siguro mababalik yung core nyo, yung drive nyo. At alam ko na mas tatalino pa. Si Vice, alam ko mas tatalino pa siya. Mas pipino pa. Kumbaga, ganun talaga ang espada, kailangan pukpukin. Parang bakal yan. Kailangan pukpukin para makuha mo yung pinong magandang espada. Kayo din. So, yung pinong magandang Showtime dahil pinatitibay lang kayo. Kasi nga, yung isa, 50 years sila, di ba? Hindi natin alam, baka kayo na talagang kapalit, kaya ganyan. Lahat naman ganun eh. Nakakala mo nasa taas ka, hilahin ka pa na, may point na hilahin ka pa ulit pababa para i-humble ka at turuan ka ulit ng mga bagay na nakakalimutan mo na dahil nasa taas ka na. Tulad ako, di ba? Diretso, tapos biglang nag-iyak pa tayo dito last year. This year lang nung bumaksak tayo ng sobra-sobra. So, yun, lahat to, mga humbling experience sa atin lahat para may matutunan tayo, para mas pag-igihin pa natin yung galawan natin, yung utak natin. Yung utak natin nandyan na. Pero yung may mga bagay talaga na kailangan manggagaling sa labas para matutunan natin. Kasi masyado tayong focus dun sa tinatahak natin, hindi na natin nakikita yung mistakes natin. Para sa akin, yung mga mistakes, ito din yung pumipino, nagsha-sharpen sa skills, lalo na nag-hone ng comedic skills, lalo na yan ng mga Showtime at hosting skills nyo, guys. So, I know magbabounce back kayo na mas malakas. Believe ako sa inyo, pero ganun pa man, relax muna kayo. Pero para sa akin, ang pangit dito, bumaba lalo ang tingin ko sa pamilya ni Tito Sen. Ewan ko, personally, ito ang sa akin. Kasi, meron siyang anak niya yan eh. Kahit matutulog lang, i-good night, pwede mo i-text yan dahil anak eh, di ba? Pwede niya sabihin, huwag mo nang gawin yan. Okay lang. Hindi namin iindayin yung Showtime na yan kasi hari na kami. Kumbaga, tapos na nga yung time namin eh. Masaya nga kami na nasa 44 na kami, 45. Andito pa rin kami. Di na pinapatuloy yung kaya hayaan nyo sila. Ganun. Huwag po natin kinukulong ang mga tao kasi ang tao mahilig mag-play as God. Gusto nila sila nasusunod.
'Di ba? Eh kung hinahayaan natin ng tao, tulad nga ng sinasabi ko sa live natin last year nung campaign days, dapat hinahayaan natin yung tao, wag natin kinukulong. Let them do their purpose in life. Pero hindi ako believe diyan kasi kay Lala, ilang ano na, 'di ba sila nila Shara nahuli sa airport na naglalabas ng 20M na yun, basta lahat yun nagbalikan sa akin. Nakakalungkot lang. Sana hindi na lang ginawa. Pero siguro ito talaga yung dapat mangyari. Kaya nga medyo kalmado na ako. Kung kagabi ko pinagsasabi to, baka grabe yung ano. Pero sana, Ma'am Miss Lala, mas patunayan nyo pa ho yung na hindi kayo bias. Na sayang ang pwesto nyo, patunayan nyo. Alam nyo, ang isa na lang kinabibilabang ko sa Soto, sa lahat ng Soto, si Vic na lang, Vico. No, siguro, iniisip ko nga kagabi, siguro dahil mabait talaga si Connie. Baka dugo ni Connie yung nalantay, kaya ganon. Pero doon ko din nakita na political wise, ano talaga sila ang striking. Talagang gagawin nila yung gusto nila. Yun na nakita ko sa karakter lang Soto. Gagawin nila yung pinakagusto nila. Siguro yun nga, Pepsi Paloma, ginawa yung gusto. Ayan, pag sususpinde, lininis ni Biko yung Pasig. Talagang ginawa, 'di ba? Ang kinaganda lang kay Biko, may kumbaga may white blood, may blood na medyo makatao. Hindi striving. Basta ang dami ko nakalkal. Ayoko nang sabihin. Tulad ng PIDEA daw, yan lang naman nagawa ni Tito Seno. Marami daw siya nagawa, pero siya din ang kumukontra sa legalisasyon ng halamang marijuana. Bakit? Dahil siyang may PIDEA. Eh, ang PIDEA ang nangangasiwa ng, di ba, ilang beses na hulid up na shabu, pero recycle, binibenta din ng ilang beses na lumalabas sa balita, di ba, ng PIDEA. So, baka yun dahil sa masasagasaan ng shabu business, ng kung sino-sino, yung mga parola. Lahat yun, tumakbo sa isip ko. Ang dami. Hindi dapat tatakbo sa isip ko kung hindi pa natin pinabot sa puntong ganito. Siguro lahat masisita to, lahat makikita na to. At lahat mas magtitingin pa sa mga kikilusin ng mga pamilyang Soto sa mga susunod na panahon. Sana lang worth it yung ginawa niya. Pero naniniwala ako sa Showtime, worth it yung ginawa sa inyo. Kasi mas matututo pa kayo dito. Ganun talaga. Kung sino yung mayabong, yun yung binabato. Well, saludo, kaya nyo yan. Sana lang, pagbalik nyo, better at mas feet on the ground. Lahat, hindi lang kay Vice, lahat ng show, lahat ng host. Kahit si Kim Chiu, medyo na, diba? Tumataas na din yung ere. Siguro, nasasanay na sila na ganun, pero iba sa paningin ng viewers yung ginagawa nyo sa loob. Huwag nyo kalimutan na para kayo nasa aquarium, pinapanood pa rin namin kayo. At siguro nga, may punto pa rin naman si Lala dito na napapanood kayo, na kailangan pinuhin nyo yung mga galaw nyo. Yun yung punto ni Lala. Pero yung punto na kailangan isuspinde ang Showtime, para sa akin hindi na ganun kailangan na 2 weeks. Memorandum siguro, pwede. Pero yung 2 weeks, kasi ang daming nanonood, di lang yun, maraming natutulungan araw-araw ang Showtime. Napapanood ko nga di ba? Dami na bibigyan ng pera. Pero yun na, bahala na. Yun lang guys, Wise Up Adventures, Wise Up. For more of this, na straight talk, walang kinikilingan, lahat, puro katotohanan lang. Zerks Adventures po, panood dito kayo. Like, follow, and subscribe. And share po. Dito, dun tayo sa totoo. Wala tayong papanigan. Dun tayo sa totoo. Sabihin ko lahat ng totoo. Lahat ng angulo ng kung anong pinakatotoo. Kasi pag tayo may tinatago, tulad niya, may tinatago, kusang lalabas. Mga Pepsi Paloma, mga ganon, mga PIDEA, mga di ba? Gusto niya, di ba, si Latito, pinalaki din niya ng tatay nila may sa tabako farm, kaya against kaya siya sa legalization ng marijuana, di ba? Kasi kontra yun matitigil yung production ng mga yosi,
Tapos, ang alam ko, meron pang mga hospital business yung mga yan. Big pharma business sa Cebu. O, mga ganong bagay. Lahat yun, pinag-iisip ko tuloy kagabi. Gigil ako sa nangyari. Pero ngayon medyo kalmado na ako. Ito, nakita nyo nga. Yun lang guys. Salamat sa nakinig. Sinabi ko lang to kasi gusto ko lang, nakapangako ako na sabi ko maglalabas ako ng take ko about dito sa sa pag-suspende sa Showtime. Okay, wise up adventures, wise up. Don't forget to like, follow, and share. God bless you guys. Maging patas po sana tayo at lagi tayong kumapit sa katotohanan. Bye.